Sagen kung nasaan ito. Sa sandaling yun, naalala ni Chon ang isang gawain na ipinagkatiwala niya kay Sagen. Naisip niya kung maayos ba nitong nagagawa ang ipinagutos. Nagbago ang tagpo. Makikita si Sagen, nakaupo sa harap ng isang lalaking nakagapos, habang ang ngisi nito ay parang Naunsa sa man ka isang diha? demonyong nag-e-enjoy sa kanyang laro. Sa tabi, may Suso. dalawang lalaki pang nakatali, mga adventurer na minsang sumugod kay Kim Nari. Isinuksok ni Naday Sagen suso diha. ang daliri sa strap ng maskara at tinanggal ito ng dahan-dahan upang makita ng mga ito kung sino ang nasa likod ng kanilang kalbaryo. Naalala ni Kalbo ang sinabi ni Chun sa kanya. Pansamantalang pinigilan niya Dari ra dapit. bihag, kaya hindi sila makakagamit ng anumang mahika. Sapat na yun para maging ganap na walang laban. Bago pa man masimulan ang masamang balak ni Kalbo sa kanila, hinihikayat na makipagkasundo ito sa kanila. Makipagkasundo, tila natawa si Sagen. Nagtatakang parang hindi ito makapaniwala. Agad namang nagpaliwanag ang mga ngaso na kung papakawalan sila, bibigyan nila si Sagen ng gantimpalang Dora, day gubay ng dito, bahay no? sa Gold City, kapalit ng kanyang katahimikan. Para di ko ba dito. Mula sa bulsa, isang Ito na kuan. uri ng bank card na ibinibigay lamang sa pinakamayayamang tao. Barko, Itinas na ito barko. sa harap ng Charot. mukha ng mga ngaso at marahang sinabing hindi siya madaling mahulog sa ganitong mga pulsa at kedena ng salapi na bigla Unsa man ang na mga diha? ngaso. Ngayon lamang nila nalaman na ang taong tinatawag nilang kalbo at walang silbi ay may ganitong antas ng yaman at koneksyon. Ngunit hindi pa doon natapos si Sagen. Hunas. Nagpatuloy siya sa tonong puno ng panunuya. Sinasabing Uy, nakakatuwang isipin Rison. kung anong nauuwi sa pera ang lahat. Dari ra dapit. Pagbabayad ng utang ng kahihiyan sa exam hall na minsan niyang napagdaanan, humingi ng tawad ang mga ngaso, nagsabing nagkamali lang sila. Healthy looks, strong immunity, peak confidence. Manginhas taon niya. Now in a bottle. Ngunit huli na, sa isip ni Sagen, Kay Hunas. yun basta insulto, ito ay paglapastangan sa dangal ng isang mandirigma. Sinabi niyang kung may tunay na kasalanan sa mundong ito, iyon ay ang pananakit sa mahihina at ang pagnanakaw ng kayamanan ng mga inosente. Soy, init, soy. Ang mga harap niya ngayon ay hindi mga biktima, kundi mga kilalang Silong sa kainit. kriminal na binubuhay ang sarili sa pandaraya at karahasan. Ha? Muling may hinugot si Sagen mula sa kanyang bulsa. Suso ka diha. At gininto. Nag-anam og atras ang dagat, guys, kay kuan. Munas. Manginhas mi ani ron. Ison o, inti o.